I-explain ko lang. Nakikipagdebate ka pa sa akin, ma'am? Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo muna Ellen. ako. Makinig ka muna. SB, opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Verifyls and Rapplers are the ones employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi niyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mapa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na-fact check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Dagdag Balita News Update. Sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay ito po, napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato, parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako, hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit,
ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler, bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation at pagkatapos naging demote na lang para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yung po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yon. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They try to mislead people. Kahit pagbalik-baliktarin nyo yung dalawang salita na yon, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista? Apo. Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga... Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po eh. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair.
Senator Raffy Tulfo. The permission of Opo. Senator Marcoleta. Pinag-usapan natin yung mga fact checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng fact checking and napatunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then motu proprio kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number 2, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-uso ngayon, itong troll farms. Talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator, Mr. Chair. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So, isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact-checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Kina-classify namin pag may ano dito? Araw-araw kasi sinascour namin, tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. 'Di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman 'yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay ipa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Madam, Senator Marcoleta, opo. let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh.
So tama po yung So ginawa kami nyo. pa po ang gumawa ng Recommend. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinasabi nila, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po akong sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin, pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yun lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo o hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwedeng sabihin anti-fraud to. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Oh, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina
Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika? Sa atin pong fact checkers. Una po kayo, opo. Ma'am Ellen, opo. I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, Dun sa apat na fake news na aking inilahat ngayong umaga, yung dalawa po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler, binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza? Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am? Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo muna Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Sandali lang po, Senator, sandali lang po, may sinasabi po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang binasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact-check yun? Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat ipa-fact-check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang ang chinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, ito si ganito raw, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman.
Di ba? Dapat meron ding fact-checking yun. Anyway, di nabanggit ko yun. Yun yung negative side. Yun yung positive naman. Na mali. Na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Di ba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all, diinan na. Para tingin ko, madaling masolve may fake news na lahat. One account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat. Dapat. Pag hindi nakaregister, isang tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tignan mo, pagka yung mga nagmalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, at hindi meron silang another account na ganito, itong mga account din ng paninira. Pag hindi ganon, hindi magiging ganon katapang manira ng kapwa eh. Pagka one account, one person, kilala siya, nag-register siya. So saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Kailangan sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers. Na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So, tingin ko doon tayo magsama-sama, lahat ng mga involved sa internet. Di na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Yun mga bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang dito. Senator Marcoleta, opo. Mr. Chair, tama po ba ito na 16 million po ang naka-earmark sa PCO under its 2026 budget to combat fake news? Yusek Ilagan, opo. Sorry, sir. I'm just checking lang the data, Senator. We're just fact-checking the data. But there's no specific Kasi about the po, fake news. Kaya po tinatanong ito dahil kung hindi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi kanina hindi lahat na-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yon, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapafact check lahat. Kagaya ng nangyayari po ngayon. Ano po yung limitations ninyo, if there are limitations? Yung fact-checking po, tulad po ng sinabi ng aking colleague, is that it's an exercise that we started doing because there's posting online. There are people posting online. And siguro ilang million po nung mga Pinoy ang nagpo-post online on a given day. So yung ganong volume po talaga, hindi po talaga kaya yon ng nung isang small organization na tulad namin. But what does Facebook do with yung mga sinasubmit namin? Supposedly they're using their algorithms to look for similar content similar to the ones we have already rated. But I cannot speak po, Mr. Chair, for Facebook. Meta needs to speak for itself because hindi po kami yung hindi po kami yung platform. We're only fact-checking what we see and what we can reasonably fact-check. Mr. Chair, we were informed that Veraphiles and Rapplers are the ones employed by Meta to be the fact-checkers. That is true, Mr. Chair. So we you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact-check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact-check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi niyo, you are a fact-checker. Mm-mm. So,
kung hindi nyo lahat mafa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So we lahat po we, we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact-checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's why we post all the fact checks of Rappler. They have a message at the bottom. May message po sa bottom where we tell people where to send us links for fact checking para kung sakaling hindi po namin nakita sa dashboard na binibigay ng Meta, ay may opportunity pa kaming makita beyond that. So, yun po yung ginagawa namin. The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present, so magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon, wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? With respect, Mr. Chair, this is why we are here in the hearing today. Our suggestion, in fact, and one particular action point po kasi na kailangan mangyari. Kasi before po, there used to be more access to data in the platforms. Sa ngayon po, over the past years, that access has been reduced. So we have difficulty seeing like actually searching for content already that is similar to things we see. We have already fact checked. So isa po sa mga sinasuggest nga namin yung transparency. The platforms need to be compelled to share data that will make it possible for third parties, hindi lang po yung mga fact checkers, but also other third parties to audit what is being amplified within these platforms. We don't see everything. So, Mr. Chair, while we are talking, what happens now with the fourth fake news? Naunahan po si Senate President. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya, tanggal na sa Senado. Hindi pa po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na po Harap kayo natin. lahat. If the senator will Sandali send na po. the link, Hihingin na po natin ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na buhay. Narito, kasama po namin. Yan po, galing na po sa bibig ng ating Senate President. Sana po sa lahat po ng may social media, sana po mapakalat na po na hindi po totoo yan at isang fake news yan.